Sobrang linis at halos wala na ang gamit ko. Bumuga ako ng hangin at saka hinubad ang doll shoes ko. Saka pumasok sa loob. Narito pang ibang gamit ko at may isa sa uli rin ako. Ito na ang panghuli at gusto ko nang tuluyan nang mawala ang koneksyon naming dalawa. Habang hinahalungkat kong ibang gamit sa cabinet, ay nakaramdam ako ng isang yapak. Pumilis ang tibok ng puso ko at nanigas sa aking pwesto. Kinakabahan ako na baka si Leonardo yon. Pero wala naman akong ibang pakay rito kundi ang kunin ng ibang gamit ko. Pinipigilan kong hininga ko nang nakita sa gilid ng mata ko ang kanyang presensya. Napalunok ako. "You're here." Pagod niya na sinabi. Hindi ako lumingon at pinagpatuloy na lang ang ginagawa ko. "Oo, huwag kang mag-alala. Saglit lang naman ako." Kinuha ko lang ang mga gamit ko. "You're leaving?" Tanong niya. Bumuga ako ng hangin at saka binalingan siya. "Oo, hindi naman pwedeng magsama pa tayo, hindi ba? Wala nang saysay, Leonardo." "No." Nagulat ako na lumapit siya sa akin at saka hinawakan ng kamay ko. Namilog ang mata ko at saka binawi yun sa kanya. "What are you doing?" Nilakihan ko siya ng mata. "Ginawa ko lang yun para sa'yo." Pumiyok ang kanyang boses. "Can you please hear me out?" Kinunutan ko siya ng noo. "Wala na akong dapat pakinggan mula sa'yo." Nag-iwas ako ng tingin at saka tumayo. Aalis na ako. Nakuha ko na ang gusto ko. Akmang lalagpasan ko na sana siya nang hinarang niya ang sarili niya sa akin. Napaatras ako dahil sa kanyang ginawa. "Hear me out. I'm begging." Tumulo ang luha sa kanyang mata. "Just don't leave me. I will explain to you. From the beginning. Hear me out, please." Nagsusumamo ang kanyang mukha habang pilit akong hinahawakan. "Get out of my sight!" Sigaw ko sa kanya. "Ayoko nang marinig ang rason mo. Wala akong pakialam kung patungkol pa yan sa akin. The fact that you hurt me. The fact that you cheated on me. I didn't cheat on you." Tumaas ang kanyang boses. "Please, hear me out. Amira said that she's pregnant. And you are the father." Diretsahan kong sinabi sa mukha niya. Namilog ang mata niya at agad umiling. "No! Yes!" Sigaw ko sabay tulak sa kanyang dibdib. "Yes, Leonardo. You heard me. You impregnated her. You of all people. I gave myself to you. I trusted you. And I fell in love with you." Tumulo na ang luha sa mata ko. "Pero hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Wala kang kwenta." Tinulak ko siya ng malakas ngunit nahuli niya ang palapulsuhan ko. "Walang nangyari sa amin." Giit niya. "Your sister is lying." "She's not my sister." Sigaw ko at pilit ko mawala sa kanya. "Bitiwan mo nga ako." "No, not until you will listen to my explanation." Hinila niya ako sa kama at saka itinulak. Namilog ang mata ko nang umalis siya at sinarado ang pinto ng kwarto ko. Namilog ang mata ko at saka dali-daling bumangon. Sinubukan kong buksan ang pinto ngunit nakalak ito. Did he just lock me inside? "No, I need to get out of here. Aalis na kami ni nanay. This is not happening." "Open the door!" Sigaw ko sabay katok sa pinto. "Buksan niyo to! Leonardo!" Sigaw ko. Natataranta na ako dahil buntis ako. Hindi dapat ako narito. Hindi dapat niya to ginagawa sa akin. Kahit pailak niya ako, I will not going to listen to his nonsense explanation. Anong akala niya? Babalik sa dati ang lahat? After what he did to me? Nag-e-expect ba siya na kapag nakinig ako sa kanya, may welcome back hug siya galing sa akin? Pinatid ko ang pinto ngunit wala pa rin. Kumirot ang puso ko at hinaplos ang tiyan ko. Sa sobrang taranta ko'y natataranta kong kinuha ang phone ko at saka nanginginig na tinipang numero ni nanay. Mabutit dala ko ang phone ko. "Nay?" Sinapo ko ang bibig ko nang sumagot si nanay. "Anak, bakit? Bakit ka umiiyak?" Sagot niya sa kabilang linya. Bumibilis ang paghinga ko at naging balisa. Nay, hindi ko natapos ang sasabihin ko. Nang biglang bumukas ang pinto at saka walang sabi-sabing binawi mula sa akin ang phone ko. Namilog ang mata ko dahil sa ginawa ni Leonardo. "Leonardo!" Malamig niya akong tiningnan at saka siya na mismong kumausap kay nanay. "Tita, my wife is here in my house. Dito muna siya sa akin." Ani at saka ini-off na niya ang tawag. "Give me my phone!" Galit kong sambit sa kanya. "Ang bastos mo!" Ibinulsa niya ang phone ko at umigting ang panga niya.
If you will listen to me, pakakawalan kita. Yun lang ang kanyang huling sinabi bago niya ako sinarhan ng pinto. Napaupo na lang ako sa sahig dahil sa sobrang panghihina. Leonardo, gulong-gulo na ako sa'yo. Niyakap ko ang sarili ko habang nakaupo sa kama. Naiiyak ako sa mga pangyayari. Bakit niya ba ako kinukulong? Hindi na niya ako mahal, hindi ba? Bakit kailangan ko pa siyang pakinggan? Bakit kailangan pa niya akong paghirapan? Hindi ba kapag ayaw na ng isang tao kailangan ng bumitiw ng isa? Kailangan na mag-let go kasi ayaw na ng isa. Hindi naman kasi pwede na kakapit ako kahit ang totoo wala na akong makakapitan. Pinunasan ko ang luha sa aking mata at saka hinaplos ang tiyan ko. Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa baby ko. Nang nakarinig ako ng mahinang yapak ay agad akong naging alerto at binalingan ito. Napasinghap ako at kumirot ang puso ko nang nakita ko si Leonardo na pumasok na may daladala na tray ng mga pagkain. Kung malamang sikmura ako nang naamoy ko yun. You should eat. Sambit niya at sinubukan niya pang lumapit sa akin kaya lang isinamaan ko siya ng tingin. Gusto ko nang umuwi. Malamig kong sambit, sabay iwas ng tingin. This is your home, Ashley. Inis kong muli siyang binalingan. Bobo ka ba? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Anong akala mo sa akin, robot? Hindi nasasaktan? Pwede ba? Huwag kang mapanggap na parang walang nangyari dahil may nangyari. Ikinuyom ko ang kamao ko sa bedsheet. Bumuntong hininga siya. I will feed you. Umalis ka, Leonardo. Kahit ikulong mo pa ako rito, I will never listen to your explanation. Go away! You are not my husband and you will never be. Singhal ko. Ashley, please. Please, lubayan mo na ako, Leonardo. Sambit ko. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kung hindi mo ako tatantanan. Kapag makalabas talaga ako rito, hindi na ako babalik dito. I will never come back to you. I will do anything para mapawalang bisa ang bulok na pagsasama na to. Hindi siya sumagot at inilapag na lang ang tray sa may lamesa. Alright, just eat the food. I won't bother you for now. Aniya at saka umalis na sa harap ko. Nang nakaalis na siya ay tumulo na naman ang luha sa aking mata. Pinunasan ko muli ito at saka binalingan ng pagkain. Lumapit ako roon at nang nakita ko na sinigang ito, ay nag-ibang pakiramdam ko. Lumayo ako agad at buntik ng masuka. Balak ba niya akong patayin? Kinuha ko na lang ang tubig na nasa tray din at iyon na lang ang ininom. Nang matapos ay ibinalik ko ito at saka naisipan na humiga. Kailan kaya ako makakaalis dito? Ayoko na rito. Ayoko nang makasama si Leonardo. Nakakasama siya sa akin. Nakakasama siya sa magiging baby ko. Ang sama-sama niya. Kinulong niya ako rito. Ano sa tingin niya? Aamo ako kapag ikinulong ako rito? Ipinikit ko na lang ang mata ko at naisipan na umiglip saglit. Pero nagising ako nang naramdaman ko na may yumakap sa akin. Napasinghap ako at biglang napabangon nang nakita ko si Leonardo sa tabi ko. Natutulog. Umawang ang labi ko at saka natigilan nang nakita ko na tulog siya. Mas lalo lamang kumirot ang puso ko. Nang mapagmasdan ko siya, parang kulang siya sa tulog. Kumirot muli ang puso ko at sumikip ang dibdib ko. Nanubig ang mata ko habang pinagmamasdan ng natutulog na si Leonardo. Yakap-yakap niya ang bewang ko habang parang bata na natutulog. Ibang-iba talaga siya kapag natutulog. Maamo ang muka. Kinuyom ko ang aking kamao at saka pinigilan ang sarili. Mahal kita. Bulong ko sabay takip sa aking bibig. Yun sana ang gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ko na magawa ng harap-harapan dahil sa mga pangyayari. Nasasaktan ako nang sinabi mo sa akin na hindi mo ako mahal. Binalingan ko muli si Leonardo na pikit pa rin ang mga mata. Akala ko masaya na tayo kasi ang sweet-sweet mo na tao. Halos araw-araw mo akong binibilhan ng bulaklak. Pero simula nung hindi mo ako nasundo, nagbago na ang daloy ng lahat. Nagbago ka na at sinaktan mo ko. Bulong ko sabay tingala. Pumikit ako sa kadinamang lamig ng kwarto. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Pero natatakot ako na baka kapag narinig ko yon mula sa kanya, ay babalik ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa tapos ang laban. Kahit sabihin na natin na pinaalis ko na si Tita Talina at Amira, hindi pa rin tapos ang laban. While Leonardo denied that he's the father, Amira on the other hand claimed that she's pregnant with Leonardo's child.
Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Kung hindi ko pa kakawalan si Leonardo, hindi ako magiging masaya. Hindi kami magiging masaya. Ayokong maranasan ng anak ko ng isang magulong buhay. Ayoko nun. Hindi ako nagsisi na nakilala kita. Lumunok ako. Pero nagsisi ako na nahulog ako sa isang katulad mo. Hindi pa taon ang pagkilala namin sa isa't isa. Pero nang dahil sa mga kilos niya, sa mga matamis niyang mga salita, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Binigay ko sa kanya ang lahat, pero sinuklian niya ako ng sakit. Paunti-unti inalis ko ang kamay ni Leonardo sa bewang ko at saka tumayo. Naiiyak ako pero pagkakataon ko na to para makatakas. Pagkakataon ko na to para makaalis sa buhay niya. Nanginig ang katawan ko ng tuluyan na akong nakawala. Una nang niyayakap ni Leonardo ngayon. Wala siyang kamalay-malay. Mahal kita, pero sana makalimutan kita. Yun lang ang sinabi ko at saka unti-unti naglakad sa pinto. Tinakpan ko ang bibig ko upang pigilan ang sarili ko sa paghikbi. Tinigil ko ang paa ko sa may pinto at saka nilingon muli ang kama kung saan natutulog si Leonardo. Hindi ako nakatiis. Bumalik ako at unti-unti siyang hinalikan sa noo habang tumutulo ang luha ko. I love you, Leonardo. But goodbye. Bulong ko. Nang nakalabas ako sa bahay niya, alam kong nakaalis na rin ako sa buhay niya. Sana maging masaya siya dahil ako rin. Hahanapin ko ang saya ko. Hindi pwedeng hindi dahil may bagong buhay na darating sa akin. Anak! Gulat na tawag ni nanay sa akin nang nakita niya akong luhaan na umuwi. Akala ko, Nay, nanginig ang boses ko. Umalis na tayo, Nay. Ha? Umiling ako at nagmadaling umakyat patungo sa hagdan. Kailangan na nating umalis na. Tulog pa si Leonardo at baka pagising niya pareho kaming natigilan nang biglang nagring ang telepono. Umalingaw-ngaw ito sa buong bahay. Teka lang anak, sasagutin ko muna ito. Wag! Pagpigil ko kay nanay, sabay hawak sa kanyang braso. Nag-aalala niya akong binalingan. Bakit? Sinaktan ka ba ng asawa mo? Umiling agad ako. Nay, kinulong niya ako sa kwarto. Napasinghap si nanay. Kitang-kita ko na nagulat siya sa sinabi ko. Anak, kailangan na nating umalis. Nanginginig kong sinabi. Nay, ayoko na rito. Nay! Agad lumapit si nanay sa akin at saka hinawakan ako ng mahigpit. Oo anak, aalis tayo rito. Huwag ka nang umiyak ha. Aalis tayo rito. Bulong ni nanay at saka hinalikan ng noo ko. Hindi rin nagpaatubili pa si nanay at nag-impake na kami. May private plane naman pala si Papa na nasa amin na. Kilala rin namin ang pilot kaya madali kaming makakaalis. Iyak lamang ako ng iyak, siguro dahil na rin sa pagbubuntis. Sigurado na ba kayo sa desisyon nyo? Nag-aalalang tanong ni Manang Elma. Hindi ba at biglaan? Pasensya na Elma, pero pinagkakatiwala ko muna sa iyo ang bahay. May kamag-anak naman si Emilion na businessman. Magpapatulong muna kami sa kanya kung paano pamamahalaan ng kumpanya. Alam ko naman na hindi niya yun pababayaan. At isa pa, kailangan naming umalis dahil na rin sa anak ko. Gusto muna naming lumayo. Tumango si Manang Elma at saka binalingan ako. Mugtong-mugto ang mata mo. Iha, sana maging maayos ng pakiramdam mo. Tumango lang ako at saka tumalikod na. Kung aalis na ako, gusto ko nang makalimutan si Leonardo. Alam ko na may mas deserve pa sa pagmamahal ko. At yun na yung magiging anak ko. Hindi naman kasi kami matagal pang nagkakilala. Masyadong mabilis ang lahat. Kinasal kami na hindi naman namin mahal ang isa't isa. Pero hindi ko maipagkakaila na pinasaya niya ako sa kaunting oras na pagsasama namin. Hindi naman ako masyadong bitter. Pero sigurado na-realize niya na hindi talaga akong para sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga at saka kinuha ang maleta. Sa pag-alis namin sa bansang ito, panibagong buhay ang haharapin ko. Ma'am, aalis na po tayo. Magalang na sambit ng driver. Binalingan ko si nanay. Nay? Tumango siya at saka niyakap si Manang Elma. Kumirot ang puso ko at unti-unti na akong lumabas sa bahay. Maraming mga nangyayari. Gusto ko munang makahinga ng maluwag. Ang mga tao na nabigla sa revelasyon, gusto ko rin makahinga ng maluwag. Hindi ko alam kung matatanggap nila kami, pero wala akong pakialam. Lumabas na ang totoo at yun lang yun.
Hindi man maibabalik sa dati, pero pinapangako ko sa papa ko na ayusin ko ang lahat. Ako nga ayos sa lahat. The legitimate daughter of Emilion will rule his created world. Ngayong wala na siya, akong tatapos sa mga ginagawa niyang hindi natapos. I will love my mom, my son, and most of all, I will take good care of his beloved business. Sa pag-apa ko muli sa bansang ito, sana wala nang sugat sa puso ko. Sana buo na ako ulit at sana hindi na ako katulad ng dati. Leonardo's POV. They say that the happy ending happens when you marry the one you love. Since I was young, I dreamed being married to someone I truly admired. Ako yung tipong tao na hindi agad basta-basta nagkakagusto sa isang tao. I flirted. I hurt girls. I broke their hearts. I left them hanging. I felt like I would never have a decent relationship. Because girl fell for you because of your handsome face. The fact that I was like this made me feel a little bit bored. I want something. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Pare, lapit na natin graduate ng high school. Wala ka pa rin matinong relasyon. Inakbayan ako ni Leon, ang aking kaibigan. Hinawi ko ang kamay niya papalayo sa akin. Why do you care? Maraming babae sa paligid. Hindi ako mauubusan. I confidently said. Inilingan ako ni Leon. Ewan ko talaga sa inyong mga mayayaman. Siguro umaasa ka lang sa parents mo na bigyan ka ng mapapangasawa. Ganun sa pamilyang mayaman eh. Natawa ko at saka inilingan lang siya. That will be great. Kuya, pabili po ng kikiam. Natigil ako sa pagsasalita nang nakarinig ako ng mahinhin na boses mula sa malayo. We were at the street. Even though I am rich and a spoiled brat, I tend to go there to buy street foods. Hindi naman ako bulakbol, but I also flirt girls here. Natulala ako ng binalingan kong may-ari ng boses na yon. She's very pretty. Mahaba at makintab ang buhok. Girly siya manamit at tingin ko freshman pa ito. Or not. Pare, sinong tinitingnan mo? Si Leon at sinusundan ang tingin ko. Nakita sa gilid ng mata ko ang pag-awang ng labi niya nang nakita niya kung sinong tinitingnan ko. Pare, bata pa tinitingnan mo? Natawa si Leon matapos niyang sabihin iyon. She's beautiful, I uttered. I never thought I would see an angel today. Napasigaw ako sa sakit nang binatukan ako ni Leon. Gago, bata pa yan. She just got a baby face and a pretty face too. Uwi na tayo, Leonardo. You can't just flirt with a kid. Aniya sabay tawa. I frowned. You think I will do that? Nang tiningnan ko muli ang babaeng maanghelang muka, ay wala na ito roon. Umawang ang labi ko at saka nagpalinga-linga. Bro, tara na. Si Leon at saka hinawakan ang braso ko. Inayos ko ang bag ko at saka nagpahila na lamang sa kanya. After I saw that angelic face, hindi na nawala sa isip ko yon. Nababaliw na ako at hinanap ko talagang paaralan ng uniform na yon. Leonardo, why are you late? Mommy asked when I went home late. Mommy, nakita ng kaklase ko si Leonardo nagtungo sa kabilang school. Public school yata yun. Sumbong ni Dionisio, sabay ngisi sa akin. I glared at him. Anak, anong ginagawa mo sa public school? Gulat na tanong ni Mommy. Hindi ako sumagot at inilapag ang bag ko sa sofa. Umupo ako roon at inilagay ang kamay ko sa likod ng ulo ko. I smirked. May hinahanap akong babae. Ani ko na nagpagulat sa lahat. What? Gulat na tanong ni Mommy sa akin. Humalukip-kip siya at saka binigyan niya ako ng isang duda na tingin. May nabuntis ka ba? Namilog ang mata ko. No, bumuntong hininga ako. There's this cute girl at hindi ko siya mahanap, Mom. I want to marry her. I want her mine. Kinuyom ko ang kamao ko. Halos hindi na ako makatulog kakaisip sa mukha ng babaeng yun. Kung sino man siya, hindi ko hahayaan na makuha siya ng iba. Kumalabog ang puso ko. Anak, lumapit si Mommy sa akin. Alam mo naman na may babae nang nakatakda sa'yo, right? No, tumayo ako. I will find that girl no matter what. I said at umakyat ako sa ikalawang palapag. I know it's crazy but I am longing to see her. Hindi ko alam pero nababaliw na ako kakaisip. Soto, are you listening?
Tanong sa akin ng guro nang napansin niya na nakatulala lang ako sa kawalan. Umayos ako ng upo at saka tumikim. Sorry, it's been a month since I saw that girl. Hindi ko pa rin siya nahahanap at siguro titigilan ko na tong kahibangan ko. Siguro hindi talaga destined na makita ko siya ulit. Sayang. Ang tamlay mo yata, si Leon, sabay akbay sa akin. Hinahanap ka ni Jasmine. Bar daw kayo. I don't have time for that. I said as my forehead creased. Dismissal na namin at papatungo na kami sa sari-sarili naming sasakyan. Inayos ko ang pagkakadala sa bag ko at akmang kukunin ang susi sa loob. Nang nahagip ng mata kong isang babae na naglalakad mag-isa pa uwi. Umawang ang labi ko at kumalabog ng mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maikurap ang aking mata dahil baka panaginip lamang ito. Kainis. I cursed and immediately walked towards her. Pero agad akong natigilan nang ma-realize ko na hindi niya ako kilala. She will find me creepy if I will jump to her and ask for her name. Kinagat kong ibabang labi ko at naisipan na sundan siya. I smiled when I saw how cute she walks. Siya lang mag-isa. Wala ba siyang kaibigan? Napalunok ako at saka medyo lumayo ng kaunti nang napansin kong isang ginang na sobrang sama ng tingin sa akin. Naglalakad lang siya and I found out na sa isang squatter area sa Amado siya nakatira. Sinandal kong kamay ko sa poste habang pinagmamasdan siyang nagmano sa kanyang nanay. I smiled and left the place. Hindi ko akalain na makikita ko siya ngayon. I was about to give up pero hindi nangyari dahil nakita ko ulit siya. Man! Leon chuckled while he was staring at me. You are in love with a kid. She's not a kid, giit ko. I found out that her name is Ashley Brielle Villamayor, the illegitimate daughter of Tito Emilion. Wow, small world ha? Hindi ko akalain na may anak pala sa labas si Tito Emilion. His family is almost perfect. And articles. May tinatago pala siyang baho. Hindi naman ako gaano katanda para sa kanya. Hindi lang siguro sanay itong kaibigan ko na nagkakagusto ko sa mas bata sa akin. Pareho pa rin yun. At ang yaman-yaman mo, nagkagusto ka lang sa isang dukha. Kumulo ang dugo ko at saka agad siyang kunelyuhan. Nagulat siya sa ginawa ko. Pare, inigting kong pang ako. Mind your own business. Hindi ko rin gustong pananalita mo, Leon. Kaibigan kita. At kapag may isang hindi ko nagustuhan na salita galing sa'yo, kakalimutan kong pagkakaibigan natin. Banta ko at saka binitiwan siya. Inayos ko ang necktie ko at saka kinuha ang bag ko sa armchair. Araw-araw ko siyang sinusundan sa pag-uwi niya. I want to make sure that she's safe. Hindi maipagkaila ng maraming nahuhumaling sa ganda niya. Ngunit mukhang hindi niya yata yung pinapansin. Hinaharangan ko rin ng mga lalaki na nagtatangkang lapitan siya. Ayoko nun dahil akin siya. Akala ko'y magiging okay na ang lahat. Kontento na ako dahil sunod ako ng sunod sa kanya. Masaya na ako na makita ang pagmumukha niya. Pero nawala lahat ang paghihirap ko nang nahuli ako ng mismong nanay niya sa parke. Sinusundan mo ba ang anak ko? Medyo galit niya na tanong sa akin at pinamewangan pa ako. Kinagat ko ang labi ko at saka bahagyang yumuko. I'm sorry, wala akong ginawang masama. I just want to make sure that your daughter went home safe. Kainis. Kinunutan niya ako ng noo. Taga-ibang bayan ka ano? Anong pakay mo sa anak ko? Mas lalo kong kinagat ang labi ko at saka hinarap ang ina ng babaeng gusto ko. I like her. That's why I am doing this. Namilog ang mata niya at saka napatakip sa kanyang bibig. May nagkagusto sa anak ko? Diyos mio, nataranta ako. Ma'am, I just like her. Pero alam kong bata pa siya. What's your name? Tanong niya. Umupo siya sa may bench at humalukip-kip. Pasensya ka na sa akin ha? Natawa siya. Hindi ko akalain na may sumusunod pala sa anak ko para lang maging safe pag uwi niya. Hindi ko kasi siya masusundo minsan dahil na rin may trabaho ako. Leonardo Soto, nahihiya kong sinabi. Soto? Anak ka ba ni Rupa? Tuwang-tuwa niyang tanong sa akin. Nagulat ako nang kilala niya si Mommy. You know my mom? Ngumiti siya sabay tango. Pero kita kong lungkot sa kanyang muka. Soto ka pala. Bakit mo naman nagustuhan ng anak ko? Natatawa niyang tanong.
Bata pa ang anak ko. I know, lumiit ang boses ko. And I will wait. Umiling siya sa akin. Better find someone else. Hindi kayo bagay ng anak ko. Para akong na-offend sa narinig. Maiintindihan ko naman siya because she's the mother and her daughter is precious to her. Why do you think so? I curiously asked. Tumayo siya at saka bumuga ng hangin. Matamis siyang ngumiti sa akin at ginulong buhok ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa pero hindi ko pinahalata. Because you are rich and my baby is poor, she stated. Ayokong mayaman ang mapangasawa ng anak ko. Akmang tatalikod na sana siya, pero nagsalita ako. I like her, and I will do anything para lang magustuhan mo ako para sa kanya. Walang koneksyon ng yaman ko sa pagkagusto ko sa kanya. I will do anything. I shouted. Tumawa lang siya at saka kumaway sa akin. Nanlumo ako at saka sinundan na lamang siya ng tingin. I gritted my teeth and clenched my fist. I will do anything to have her. After all, she's a Villamayor. My soon-to-be my bride is a Villamayor. One of Emilion's daughter. At gagawin ko ang lahat. Siya lang ang Villamayor na yon. I don't care if she's illegitimate or not. After I graduated high school, tinigil ko muna ang pagsunod sa kanya. I flirted with girls when I went to college. Pero hindi ko pa rin siya makalimutan. I just wait and wait. Halos mabaliw na ako sa kahihintay pero tiniis ko.